Umpisa ang eksena habang nasa biyahe, ibinahagi ni Min Seok na ang first vice president ay muling makikipag-team up kay Choi Ma-shon, ang dating kampiyon ng torneo. Nag-react si Yeon-woo ng may inis, alam niyang mahirap maagaw si Choi Ma-shon, samantalang ang kanyang pagpipilian ay isang high schooler lang. Subalit ipinaliwanag ni Min Seok na kung makapasok si Kang Sun-woo sa top 16, magkakaroon siya ng pagkakataon para sa pangalawang doping round. Dahil ang kanyang buto ay 10 beses na mas matibay kaysa sa normal na tao, may malaking tsansa siyang makamit ang pinakamataas na level ng enhancement na posibleng maging sanhi ng paglikha ng isang record-breaking na halimaw. Inamin ni Yeon-woo na kailangang panatilihin si Kang Sun-woo sa kanilang panig dahil baka agawin siya ng ibang BAPs. Ngunit sinigurado ni Min Seok na hindi pa ito problema dahil ang mga kasamahan ni Sun-woo sa 5 taong grupo ay ang mga may pinakamababang ratings mula sa doping test round. Samantalang lipat ang eksena habang ipinaliwanag ng manlalarong tumulong kay Sun-woo na mahirap makakuha ng atensyon mula sa manonood dahil madalas nilang suportahan ang mga malalakas ang tsansa sa laban. Ang mga kasama ni Sun-woo ay itinuturing na underdogs, Amanda Groch, edad 23, isang babaeng fighter na bihasa sa capoeira at jiu-jitsu, Kim Min-ho, edad 25 ang pinakamaliit na manlalaro na isang boksingero, at si Menom, edad 28 na parang baliw, pilit dinidilaan ang siko nito. Samantalang habang pinapanood ni Sun-woo si Menom, napansin ng manlalarong tumulong kay Sun-woo ang drone na nagsimula ng mag-record. At agad siyang naghanda at gumawa ng push-ups gamit lamang ang kanang braso upang makuha ang atensyon ng mga VIP at makahikayat ng taya. At habang iniisip ni Sun-woo na hindi sapat ang push-ups para makuha ang interes ng mga manonood, tumayo na rin si Amanda at gumawa ng mas nakakagulat na stunt sa paggamit ng isang daliri para itusok ito sa sahig at sabay nag-push-up. Gamit lamang ang kanyang daliri para buhatin ang buong katawan niya, na labis na ikinagulat ni Sun-woo. At habang si Kim Min-ho ay nagpapakita ng bilis sa pamamagitan ng pagtakbo pabalik kay Sun-woo sa loob lamang ng ilang segundo, labis itong ikinagulat ni Sun-woo. Samantala, matagumpay naman na nagawa ni Menom na maabot ang kanyang siko gamit ang dila at ipinagmamalaki ang kanyang lakas at kagalingan. Lubos na namangha si Sun-woo sa mga kakayahan ng kanyang mga kasama, ngunit naramdaman niyang parang siya ang tanga habang pinapanood sila. At biglang nagkaroon ng anunsyo na kumpleto na ang 124 taong tournament bracket na nag-iwan kay Sun-woo na nakatulala sa kanyang magiging kalaban. Samantalang lipat ang eksena habang tinanong ni Yeon-woo kung gaano nakagaling si Kai, at ipinaliwanag ni Min Seok na wala pa itong talo mula noong naging Letway fighter siya. Sinabi rin ni Min Seok na ang Letway ay isang Burmese martial art na katulad ng Muay Thai, ngunit mas brutal at mas malaki ang tsansa ng mga pinsala. Bukod sa kawalan ng gloves, pinapayagan din ang headbutts at mga atake sa likod ng ulo at gulugod. At ang mga ito ay maaaring magresulta sa malubhang pinsala, tulad ng pagkaparalisa o kamatayan, kaya't madalas na ipinagbabawal sa mga labanang torneo. Ipinaliwanag rin ni Min Seok na si Kai ang may pinakamaraming karanasan sa tunay na laban sa lahat ng kalahok sa fighting world. Matapos ang kanyang propesyonal na karera, ni-recruit siya ng isang organisasyon matapos mapansin ang kanyang pakikibakbakan sa mga kilalang street fighters. Nag-alala si Yeon-woo kung kaya ba talaga ni Kang Sun-woo harapin si Kai. At sumagot si Min Seok na ito rin ang nais niyang malaman, sabay binanggit na ang mga nakalaban pa lamang ni Sun-woo ay mga kolektor ng utang at si Blackbear, na walang formal na pagsasanay sa martial arts, na labis na ikinagulat at ikinabahala ni Yeon-woo. Umpisa ang eksena habang nagising si Sun-woo mula sa isang capsule at naramdaman ang kakaibang gaan at lakas, inihahalin tulad ang pakiramdam sa nakaraang paggaling matapos ang laban kay Blackbear. At isang manlalaro na nagligtas kay Sun-woo ang nagising din at ipinaliwanag na ang mga kalamnan na napuwersa hanggang sa kanilang hangganan ay natural na bumabawi ng mas malakas. Sinabi rin niyang tila hindi pa nararating ni Sun-woo ang limitasyong iyon noon, at naalala na nga ni Sun-woo ang pakikipaglaban kay Blackbear hanggang sa sukdulan, ngunit hindi niya maintindihan kung paano niya iyon nalampasan. Napansin din ng kasama ni Sun-woo ang mabilis na paggaling nito at inisip na maaaring may kaugnayan ito sa isang uri ng recovery doping na baka natanggap ni Sun-woo nang di niya alam. Subalit tinanong na lang ni Sun-woo kung bakit nilagay ng lalaki ang sarili sa peligro para tulungan siya noong nakaraan. At inamin ng lalaki na naalala niya ang kanyang anak kay Sun-woo na nalubog sa utang dahil sa kanyang pagkukulang bilang ama. Sinabi din ng lalaki na nandito siya para itama ang kanyang mga pagkakamali at mabayaran ang utang ng anak niya. At nang makita niyang nag-isa si Sun-woo, hindi niya matiis na walang gawin. Ngunit sinagot siya ni Sun-woo ng direkta, sinasabing dapat niyang unahin ang mabuhay at alagaan ang tunay niyang anak na ikinagulat ng lalaki, samantalang nakatingin naman sa screen ng mga manlalaro. Nagrereklamo si Menom kung bakit wala siya sa main arena, ipinagmamalaki pa ang kakaibang kakayahan niya na kayang dilaan ang siko niya. Samantala, ipinaliwanag naman ng lalaking tumulong kay Sun-woo na ang mga laban na may pinakamaraming manonood ay ginaganap sa main arena, habang ang iba naman ay nasa doping round arena. Dagdag pa niya, marahil ang kalaban nila sa main arena ay ilan sa mga pinakasikat na halimaw kaya ganoon.
Subalit seryosong sinabi ni Sunwo na magandang pagkakataon ito para makuha ang atensyon ng mga VIP sa kanilang grupo, bagay na ikinagulat at ikinabigla ng kanyang kasama na tinawag siyang baliw. Samantalang bigla naman lumitaw si Menom sa harap ni Sunwo at ipinaliwanag na ang main arena ay hindi lang para makuha ang mga manonood. Dito rin nagpapakita ng personal ang 16 na VIPs, ang mga makapangyarihang tao na nagkokontrol sa mundo. At agad naisip ni Sunwo na baka nandoon din ang scout na makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang ina. Lipat ang eksena sa di kilalang lokasyon. Galit na tinanong ni Yeonwoo kung bakit siya napunta sa isang maruming lugar imbes na sa main arena. At ipinaliwanag naman ni Min Seok na ang fighting ward ay lihim at ang mga organizer lang ang nakakaalam ng lokasyon. Dagdag pa niya, tila may sumali sa channel ni Kang Seonwoo maliban sa kanilang dalawa. At habang iniisip ni Yeonwoo kung may nagmamanman ba sa kanila, biglang nagsalita si Cha Seung-yeon, ang bunsong anak ng Hosin Group, na sinabing naging interesado lamang siya kay Kang Sunwo. Samantalang nagalit naman si Yeonwoo na tila nainis na sinusundan siya ng mga taong konektado sa kumpanyang nagtanggal sa kanya. Ipinaliwanag naman ni Min Seok na tila interesado talaga si Seung-yeon kay Kang Sunwo na lalong ikinagalit ni Yeonwoo na itinanggi ang anumang ugnayan sa kanya bilang nakababatang kapatid. Subalit tumugon si Seung-yeon, sinasabing iniwan niya ang eskwela para tumulong sa negosyo ng kanyang mga kapatid at nagpasalamat dahil natuklasan ang event na ito dahil sa kanila. Subalit binalaan ni Yeonwoo si Seung-yeon na itigil ang anumang plano nito at umalis na lamang. Subalit biglang dumating ang isang kotse, kasabay ng isang drone at isang lalaking nakamask na nag-anunsyo na sila ay gagabayan patungo sa main arena ng fighting ward. Umpisa ang eksena habang sinabihan ng guide si Seung-yeon na tanggalin ang blindfolds at nakita niya ang main arena mula sa isa sa 16 na VIP rooms. At agad na namangha siya sa lugar at tinawag itong playground ng mga bigatin. Samantalang napansin din naman ni Yeonwoo ang laki ng arena, habang sinabi ni Min Seok na ang laban ni Kang Sunwo mula room 10 ay susunod na matapos ang kasalukuyang laban. Subalit biglang may sumalpok ng malakas sa kanilang bintanang salamin na ikinagulat ni Yeonwoo na natawag niya itong isang kakaibang halimaw. Subalit binanggit ni Min Seok na ito ay si Han Min-soo, isang estudyanteng kaedad ni Kang Sunwo, na ikinagulat ni Yeonwoo nang malaman niyang isa pang high school student ang kalahok. Ipinaliwanag ni Min Seok na si Han Min-soo ay mula sa parehong paaralan ni Kang Sunwo, kahit na hindi na siya teknikal na estudyante dahil tumigil na ito sa pag-aaral. Samantalang makikitang ikinagulat ni Yeonwoo na 2 halimaw pala ang nanggaling mula sa isang paaralan. Samantalang inanunsyo naman ng drone ang pagkapanalo ni Han Min-soo sa laban ng Room 9 laban sa Room 20. Sinabi rin nito na magsisimula na ang laban ng Room 10, grupo ni Kang Sunwo, laban sa Room 3, kaya't makikitang naglakad na nga at papunta na sa arena ang grupo ni Sunwo. At namangha ang lalaking tumulong kay Sunwo sa laki ng arena na malayo sa naunang laban. At habang naghihintay si Kim Min-ho, iniutos ng drone sa manlalaro na natapos na ang laban na lumabas na at ito ay si Han Min-soo. At biglang may maliit na bato na tumama malapit sa mukha ni Sunwo na may napakalakas na bilis na bumaon pa sa dingding na ikinagulat ni Sunwo. Subalit napansin nito ni Kim Min-ho na si Han Min-soo ang nagtapon ng bato kay Sunwo habang kunwari kumikilos ito ng kaswal. Naisip niya nakakaiba at delikado ang bilis ng ginawa nito na halos imposibleng mapansin ng iba. Subalit biglang kinausap ni Han Min-soo si Kim Min-ho, tinutukoy si Kang Sunwo at tinawag itong mayabang. Subalit sagot ni Kim Min-ho na hindi siya sigurado tungkol doon na tila ikinagulat ni Han Min-soo. Subalit bigla ang umatras si Kim Min-ho at nag-ready para lumaban na ikinagulat ng lalaking tumulong kay Sunwo. Ipinaliwanag ni Amanda na hindi ito biglaan na lalong nagdulot ng tanong sa kasama nila. Ayon kay Amanda, sensitibo si Kim Min-ho sa kahit na pinakamaliit na intensyon, lalo na sa killing intent nito. At habang makikita namang biglang umalis si Han Min-soo, napaisip si Kim Min-ho kung naisip lang ba niya ang lahat na tila atakihin siya ni Han Min-soo. Naisip tuloy niya na mukhang masyado pa talaga siyang mahina at naiisip nito kung paano siya makakapaghihiganti. Subalit biglang lumitaw sa likod nito at ito ay kinilala na si Pais, isang 31 anyos na wrestler na nagpapakilala bilang bagong kalaban ni Kim Min-ho. Lipat ang eksena habang pinag-usapan ng presidente ng Snugon Hotel na si Wang Go-son at isang kasama ang pag-scout kay Pais dahil sa kanyang wrestling talent. Ipinaliwanag na wrestling ang pinakamalakas na base sa MMA dahil kapag ang isang wrestler ay nailapag ka sa lupa, mahirap makatakas mula sa throws, joint locks, o pinning. Ang bigat ng buong katawan ng isang wrestler ay napakahirap labanan, lalo na kung may malaking pisikal na pagkakaiba sa kalaban. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.